pulburon. Ang mga putang ina lang, hawak nila pera ng bayan. 'Di ba? Hindi enough ang toothbrush, sabi ni Jocelyn. Exactly. Hawak nila yung pera ng bayan. 12 billion na budget insertion. Flood control. Kaliwat kanan, ano na nga eh. May halitosis, exactly. That's a medical term. Somerset. Yes, thank you for that. Pero hindi na maintindihan ng ating common tao yan. Embornal na lang yung hininga. Parang hininga ni Vice Caballo, sabi pa. Hindi ko naamoy yung hininga ni Vice Caballo, so I cannot comment. Pero kung yan ang sabi mo palaga, di gano'n na nga. So wala naman sa tayong pakialam, no? Kung kahit mabaho ang hininga ni Yeye Vivas, ano? Di ba, Yeye Vivas, ang baho ng hininga mo. Tapos, may nagtsatsaga pa ba sa'yo? Sa baho ng hininga mo, di ba? Ano kaya sabi niya? Kakason si Marlica, sinabi ang hininga ko ay mabaho. Ay, sige. Dali natin sa korte yung hininga mo, pahingahan mo yung judge. Tingnan ko lang kung mabubuhay pa yung mga judge. Baka, gurgur ka agad lahat ng mga tao sa loob ng korte, no? Anyway, mga kababayan, hindi issue yung mabahong hininga talaga. Hindi issue talaga yung pagbubuto, pagpapasok sa mga buto, sa mga buli nila. Hindi rin issue yung kanilang pagsisinghot. Ang issue natin ay nilalapastangan nila ang pera ng bayan. Alright? Nilalamo nila't lahat ng mga kawatan dapat ilaglag sa bangin doon sa biget. At nang matapos na ang kanilang kadyutahan sa bayan. Lahat ng in-expose natin dito sa inyo ay makatotohanan. Bakit kamo? Okay? By the way, bago ako isunod natin si Dean, itong si Mo Edwin Garjola, okay, na finish na yung 1,000 bank account niya. We'll see. Okay. Nakausap ko si Dean Chase kanina. Okay? Nag-usap kami ni Dean. And naka-secured na yung video. Okay? Yun na ang gusto ko ma-share sa inyo. Naka-secure na yung video, so kahit anong gawin na pag-stalk ng mga alipores ni Liza Tanas at ni Bangag para ipapatay si Dean, okay, tandaan niyo tong sinabi ko. Alright? Naka-secure na yung video. Even nakuha nila yung mga ID ni Mr. Tubig at iba pang mga information ID, pwede yan i-replace. The problem, I hope yung address niya doon, mukha naman yung address niya doon, wala na siya doon. Parang former address pala ni Mr. Tubig yon. Pero mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na dito kasi sa Amerika, public, okay? Public yung mga addresses. 'Di ba? Halos lahat. Depende kung may gagawin ka. May gagawin kang something na hindi malaman kung saan yung whereabouts mo. Siyempre, hindi natin yan i-feed sa mga bangag, 'di ba? Para alam nila. Pero, ang situation po ngayon ni Dean Chase ay nakakatakot. It's the same thing with my situation. Pareho kaming gugurgurin ni Dean. So, si Dean, doon sa former apartment niya, I think, nakwento niya naman to. Nag-iingat lang ako ano yung pwede ko ikwento sa inyo na hindi siya na okay lang. So from that dati niyang apartment, which is, imagine nyo, si Dean, kasi hindi naman yan vlogger. Hindi po yan kumikita sa kanyang ginagawa. Wala nga YouTube channel yan. Hindi nagbablog yan ng everyday. Okay, meron siyang regular job. Bakit ko alam? Napuntahan ko ang opisina ni Dean. Matalinong tao, nasa tamang pag-iisip, tama ang kanyang puso para sa inyo, na hindi niya inalintana na eto yung mangyayari sa kanya. Dahil sa kanyang pag-ibig sa bayan, sukang-suka siya sa nangyayari sa Pilipinas, na kung tutusin, American citizen siya, nandito na siya, di ba? Maganda na yung buhay niya, maayos, and everything. Bakit pa siya nagdadadakdak about sa issue sa Pilipinas? It's the same thing sa akin. Ngayon, mga kababayan, dun sa former apartment niya, 2 beses nilooban. Una, pinasok yung bahay nila, ang apartment nila, di ba? Then, pangalawa, may pinatay doon sa kanilang building. Now, tinanong ko siya, doon sa kanyang apartment kung totally ba, kasi dito sa Amerika may kontrata, di ba? Hindi po pwede sa atin pag nag-rent tayo ng bahay, 1 month deposit, 1 month advance. Or I don't know kung nagbago na dyan sa Pilipinas, o 2 months deposit, 1 month advance. Pag hindi mo feel
yung isang lugar, aalis ka, di ba? Babayaran mo lang o mababawi mo pa yung 1 month deposit mo o 2 months deposit mo, depende. Dito kasi sa Amerika, once na pumasok ka sa lease, let's say, 1 year, pag hindi mo nagustuhan, 1 year, 1 month, 2 months, you have to pay for the rest remaining months, like 12 months. Or may kaibigan ka na papatirahin mo dun sa lugar mo, din siya yung magbabayad. Unless kung ang iyong contract, lease contract is month to month. May tinatawag na month to month. Sa case ni din, 1 year contract siya. So meaning, dahil yung buhay niya ay pinagtatangkaan ng mga bangag dahil sa in-expose siya together with me, wala na siya dun sa apartment niya, tapos patuloy niyang binabayaran. Yun yung malungkot na situation sa laban na ito. Kasi gusto talaga kaming patayin financially, emotionally, psychology, emotionally, kasama na yon mga kapagbabayan. So kanina nag-usap kami ni Dean, but he's really fighting for what is right. Okay, he's really fighting for what is right. Mga kababayan, ang sabi niya sa akin, sabi niya, Miss Maharlika, gusto ko na ngang kasuhan tayo. Okay? Ni Lisa Tanas sa expose mo about Polvoron at sa expose ko kay Mr. Tubig kasi si Mr. Tubig willing to face them sa trial. Sabi ko kay Dean, hindi nila gagawin yan. Kasi alam nilang totoo. Hindi nilang gagawin magkaso, gagamit sila ng proxy. Ganyan-ganyan. Sabi ko. Pero sabi ko, mag-ingat ka. Okay? Matapang. Okay? May paninindigan. Walang politikong nasa likod ni Dean Chase. Yung mga nangingi siya ng advice sa akin. So, lagi akong part ng laban niya. Kaya nag-a-advise ako na talagang sabi ko, stay alive. Stay alive, stay safe. So far, sa ngayon, safe siya. Pero alam niyo naman, di ba, na pinasok yung gym nila at kinuha yung mga gamit nila. May mga nagtanong, bakit si Dean Chase ay nagtago ng mga laptop doon sa, sa gym? Nakalimutan niyo ba? Niransak nga ng 2 beses. 'Di ba? Na burglary nga sila, pumasok yung mga burglar sa mga akyat bahay gang na hindi na posible talagang yun ay pakana ni Lisa Tanas kasi wala naman silang ninakaw eh. Naghanap lang sila ng mga bagay-bagay doon. Kasi ang magnanakaw, yung akyat bahay gang, pati pagkain mo sa rep na nakawin kasi mga patay gutom sila. Pero sa case na umakyat sa apartment ni Dean, walang nawala. Hinahanap lang nila yung mga laptops kung ano. So kaya napunta doon sa gym, yun yung issue doon. So ngayon, may nagmamanman, may nagtitik-tik na talaga kay Dean Chase, kay Mr. Tubig. Okay, kung saan sila magpunta. Kaya sabi ko kay Dean, dobleng ingat ka. Hindi tayo pwedeng mamatay din, sabi ko sa kanya. Lalaban tayo. Dapat sila unang mamatay, hindi tayo. Yun po yung katotohanan. So, gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung video, which sinabi naman na din yan, di ba? Naka-record dyan, may iCloud dyan. Nasa, kumbaga, secured yan. Okay? Actually, ilalabas din yung video na yon. Huwag kayong mag-alala, ilalabas yung video na yon. Okay? Sa tamang panahon. Alright? Nakita nyo naman yung hubad na katawan ni Satanas. So, may mga nagtatanong, legit ba? Ganito, ganyan, legit pa? Na totoong may video. Si Dean po nasa tamang kaisipan. Disente, matino, maayos ang trabaho. Nasa prestiyosong corporate world siya or corporate or business. Bakit ko alam? Pinuntahan ko siya sa opisina niya. Nakita ng 2 mata ko. Even nga nung pumunta ako sa kanya, may kasama tayong mga Navy SEAL nung time na yon. Nag-iingat pa rin ako. Kahit saan ako magpunta, nag-iingat ako. Do you think hindi ako nag-iingat? Hindi ako nagpapakumpiyansa sa mga adik na to. Hindi ako nagpapakumpiyansa. Kaya yun nasabi ko ay Dean. So do you think yung laban ng buhay na, nakikita nyo lang ako nag-enjoy, right? Party, go-go, party dance, go-go, But, nag-iingat kami. Pero dapat nga, kahit wala kang death threat, mag-ingat ka. Dahil sa panahon nga, hindi mo lang alam. Lalo na, when you go to New York, when you go to downtown nila, biglang may sasaksak sa'yo. Pero ako, personally, kahit nasa Pilipinas ako, lagi akong tamang masid sa mga paligid ko. Kasi baka mamaya may adik na katulad ni Lisa Tanas, bigla kang saksakin.
May addict na katulad ni Bangag, bigla kang pasabugan ng mga ganyan. Pag sumakay ako lalo sa mga public transportation, naging kaugalian ko na yan. So, do you think ilalagay namin isa, lalo na ako, no? 2022 pa lang ako, binangga ko ng mga putang ina. Ilalagay ko, isa sang alang-alang ko ang buhay ko. Nagagawa kami ng kwento. Kaya sabi ni Dean sa akin, may post niya na gustong-gusto niyang magkaso itong si Bangag para malaman ng buong mundo. At maipakita itong video na ito, mapakita sa korte and everything. Pwede naman, sabi nilang iba, pwede naman ipakita ito sa Pornhub. That's understandable. Pero lahat ng bagay dapat nasa tamang panahon, nasa tamang kondisyon. Perfect timing, ika nga. And, wala kayo sa posisyon ni Dean. Na kakaba-kaba, for sure. Di ba lang sinabi sa akin na kinakabahan siya, but sinasabi niya, no, we'll fight for what is right. We will fight kung ano yung katotohanan. Yeah? So, do you think, nakikita niyo ako, I traveled, I traveled the world, nag-enjoy ako, happy lang ako. That's my personality. Hindi niyo yan pwedeng tanggalin sa akin. Pero nag-iingat ako. Kaya nga may mga Navy SEALs tayo na nakapaligid. Ng mga secret, pag nakakita kayo ng mga pogi-pogi sa paligid ko, yun na yun. Yun yung mga ano ko. Di ba? Pero dahil alam na ni Lisa Tanas, papalitan ko na hindi na pogi. Yung mga pangit-pangit sa paligid ko. Di ba? So yun yung mga ganon, mga palangga. Dapat talaga tamang hinala. Totoo yun. Sa panahon ngayon, sa mundong ito, ang daming traidor. Di ba? Kahit sa loob ng hanay mo, may mga traidor. Sa loob ng opisina mo, minsan sa loob pa ng bahay mo eh. Di ba? So yun mga kababayan. So, tinanong ko si Dean, anong maitutulong ko, ganyan. I feel sorry and I feel bad talaga sa ginagawa nitong mga hayop na ito. Okay? Siyempre, hindi ko sasabihin lahat mga strategies namin dito. Strategies ko. Pero, Dean Chase, stay strong. At nakita ko naman na very strong yung taong yun. Talagang sinabi nga niya sa akin, Miss Maharlika, sabi niya, minsan tinatanong doon yung sarili niya, bakit siya nakapasok sa ganitong mundo. Sabi niya na pwede naman siyang manahimik, pwede naman siyang tuloy-tuloy lang yung trabaho niya. Pero sabi niya, eto yung sinasabi ng puso niya. Na-expose dahil may alam siya eh. Kasi yung tungkol kay Tantoko, it just so happened na sa area siya. Then, etong kay Tubig, it just so happened na may nag-connect sa kanyang tao na nakita mismo ng dalawang mata niya. Okay? Na dalawang mata niya na nagchuchuktsakan talaga. Ano doon, tinanong ko siya, sabi ko, malinaw ba yung mukha ni Bangag na sumusubo? Tama ba? Sumusubo, tumutuwad, ganyan. Malinaw. So ako, ang masasabi ko sa inyo, dahil nakilala ko ng personal si Dean, syempre may mga agam-agam na, is it real? Bakit picture lang? Nakita niyo ng hubad? Pinororense ko na yung suso ni Lisa, hindi pa ba kayo kontento doon na halos, matching ang anyong lawlaw niyang, layot niyang, suso bells or Susan, susong nasa tiyan. So mga kababayan, we have, kailangan nating talagang magdasal, dasal nyo kami. Diba? Ako naman kasi hindi ako takot mamatay. Ganon din si Dean. Pero mas bata siya sa akin. Sabi ko nang ganon, ako, ang dasal ko lang nung bata ako, not really, nung mga bata pa yung mga anak ko, sabi ko, Lord, wag mo muna akong kunin. Kasi maliliit pa yung mga anak ko, kailangan mo na, kung kunin mo na ako, kapag nagka-travel na ako sa mundo, then yung mga anak ko, kaya na nilang mabuhay sa sarili nila. Yeah, yun yung mga dasal ko dati. Malaki na yung mga anak ko. They can survive. They have their own jobs. Diba? So, hindi naman pwede kang mamatay, pero syempre, bata pa tayo, dapat buhay na buhay tayo. Kasi tuloy-tuloy pa yung pakikipaglaban natin. Pero kasi ko din, bata ka pa, you have a promising career in your life, sabi ko, mag-ingat ka. Dahil yung tatlong yun, sabi ko, Romanian yun, sabi niya, yes, dahil tinanong niya yung front desk doon sa, sa gym nila, mukha nga daw Romanians. Sabi ko, for sure, yan yung mga pinapadala ni Satanas. And now, ang question, na-report na po yun. Police report, FBI, everything, na-report na.
Pero syempre, hindi tayo pakakasiguro. Hindi porket na-report na natin sa FBI, sa LAPD, ay, kampante na ako, okay na ako, safe na ako. There's no safe place in this world. Kahit nasa loob ng bahay mo, pwede kang mapahamak eh. Pero pwede kang mag-ingat. Hindi tayo pwedeng umasa sa officers o sa mga authorities na iligtas yung buhay natin. Sa mundong ito, survival ang mundong ito, kailangan ipagtanggol mo. Minsan, mga pulis naduduwag pa yan eh. Kung kailangan mo ipagtanggol ang sarili mo, kahit sa pamamagitan lamang ng salamin mo, di ba? Defend yourself hanggang sa huling patak ng dugo mo. Yan ang pananaw ko sa buhay. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko, mga kakilala ko, defend yourself, huwag ka magpabuli. Pero oras na pinitik ka, then kill. Here. I'm serious, hindi ako nagbibiro. Eh, kasi naman ikaw mapatay. Oh. Gusto mo ba mapatay ka mauna? Eh, di ba ng, dumipensa ka, laban mo na lang sa korte na nag-self-defense ka. Di ba? Lahat naman tayo matitegi. Pero make sure ang kalaban ng mategi. So, dahil yung in-expose namin dito, hindi biro-biro. Walang sinabi mga alpot. Ang in-expose nila, bilat nila, sa amin, hindi. Right? Ang in-expose nila, yung mga kabobohan nila, ang in-expose nila, yung pambubudol nila. Mga bangag, vloggers, ganun din. Nababayaran yung pagkatao nila. Mga dilawan din, ganun din. Tignan mo, may sinend sa akin. Imagine mo, 20,000 ang followers ng isang bangag vloggers, naka-sports car. Di ba? Ako, tagal ko na sa social media. 10 years na ako. May sports car ba ako na bonggang-bongga? May car ako pero hulugan yan. Monthly ay pinagdudusahan ko. You know what I mean? 20,000 subscribers. Oh, may mga ganon, yung mga bangag. So dito ang nilalaban namin dito, buhay, katotohanan. Tapos sasabihin niya, ay bakit din ganon-ganon buhay pala, ba't hindi kayo tumigil? You cannot change us.